Hi, good morning. Sino man maara man GCash, paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng GCash? Ubos lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12:33, 12:48, 12:49. Iba-iba talagang number yung sinindan. Sa iisang transaction, dalawang number yung sinindan. Tigwa 1,000 hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan. Wala akong ano. Ang nakakasama, pag ikaw mag-open ka ng GCash mo, sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun? Diba? Ang daming transaction Ang dami, iba-ibang number, tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na mag-contact yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung saan ako kukontak, kaninong number kukontakin ko, saan ako pupunta? Wala mga pangalan. Sa isang number, dalawang transaction, tigwa 1K. Iba-iba yung transaction niya. Tigwa 1K. Hanggang alas 12 talaga, as in, tulog na tulog talaga ako. Pag galing kong palengke, alas 8:30 na ng umaga. Akala ko may nag-cash in sa kanila. Hindi pala safe. Pero ang tinatanong ko, bakit hindi tayo maka-open ng GCash natin doon sa ibang phone? Kung hindi yung phone natin na gamit, yun yung mag-login. Pero bakit sila nakapag-send? Talagang ubos, 38,000 talaga. Ma'am, paano yan? Iba-ibang transaction. Iisa pa lang yung na-send ko, hindi pa nagre-reply yung GCash. Ang daming transaction, iba-ibang number. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 di ay. 40,000 talaga. 40,000. Iba-ibang number. Tigba 1,000. Pero iisang transaction lang, dalawang number yung ginamit. Hindi. Naghanap buhay ako ng patas, bakit naman ganon? Wala akong inaargabyadong tao. Bawat sentimo na inaano ko, na pera ko lahat, pinaghihirapan namin mag-asawa yun. Dugot pawis talaga yun, sobra. 40,000, tulog ako, hindi ko alam. Kung sino man pong marunong, sino nakakaalam, pakisabi naman po. Bakit naman may ganun? Diyos ko. Said talaga yung laman ng GCash ko, wala talagang tinira. Kahit sana 10,000 lang, nagtira pa ng 20. 40,000 pala talaga yung nakuha Guys, pa-share naman ng live, baka sakaling may makatulong. Kung sinong kukontakin ko, nag-ano na ako ng support, help support, wala pang reply, wala pang ano. Yun na lang yung pera ko, nanakaw pa. Wala man akong link na binuksan, wala akong napindot, wala talaga. Pero nung time na yon, wala, tatlo lang kaming nakakaalam ng PIN. Bago yon, may dumating na message sa akin yung GCash, alas 9, ang sabi. Pero inignore ko lang kasi di ko man pinindot yung link Inignore ko lang talaga siya. Diyos ko. Kasakitan dugan ko.
May nagsabi na magbabawas daw yung ganitong 1,997. Hindi ko siya pinindot, inignore ko siya kasi wala man akong babayaran na ganun. Wala man akong ibang pag-aanuan. Lord, 40,000. 40,000 pala eh. Okay. Tinaon niya 12 o'clock. Siya nag-process. 12 o'clock siya nag-process. Sa isang send niya, dalawang number sinendan niya, tigwa 1,000. Anak ko lang, tsaka yung kasama ko dito, asawa ng kapatid ko, yun lang yung nakakaalam ng PIN, walang iba. Ang balita, may nagsabi sa akin, marami daw, 38,000 din daw yun yung nanakaw sa GCash niya. Marami, nag-post yung babae, nag-post siya, marami din nag-post, kahit konti lang yung laman ng GCash, may 4,000, may 8,000, ninakaw talaga. Marami rin palang na pero hindi ko alam pa paano, saan kukunin, sino yung kukontakin ko. Alam mo yung kahit, yung bawat piso, bawat system mo, pinaghirapan mo talaga, tapos biglang mawawala ng ganun. Tapos hindi mo alam kung sinong kumuha. Tinatry ko tatawagan yung mga number, hindi na makontak talaga lahat. Alas 12 na madaling araw, tas nalabang ko alas 8, galing akong palengke. Akala ko may nag-cash out, may nag-cash in sa kanila. Okay, so. Kung kailan malaki yung laman ng GCash ko, saka naman doon. Sino ba may nakakaalam? Sino yung kukontakin? Kanino ako lalapit? Dire, mismo GCash, Mismo GCash, kasi hindi mo man mano eh, di ba? Di ba nga, pag sira yung phone natin, hindi nga natin malagin sa ibang phone yung account natin eh. Pero bakit basta-basta nakakapag-send doon? Paanong ginawa iyon? Tanan, ako na suludan GCash, said talaga kaninang alas 12 ng umaga, 40,000, ubus talaga isang transaction, dalawang number pinagsendan, tigwa 1,000 talaga, iba-ibang number. Tapos sinusubukan kong tawagan ngayon isa-isa, hindi na makontak lahat. Kada ko ito na kantidad, bugos tuig ko ito ginpaghirapan, kalamri, tas mawara na dayon. Dili ka gani makalagin na nimo account ta iba nga cellphone. Tapos yan na, basta-basta lang makapag-send kahit kanino, di ba? Ang kanay man ako makontak, ang kanay man ako maharan ni kanino ba ako lalapit, patulong naman. Ano bang gagawin ko? Dako kaya na kantidad. Okay lang, sana kung 10,000 eh. Dako 40,000. Oo alas 12 talaga Hanggang natapos siya, 12:49 AM, sunod-sunod niyang sinend, 20 ka process. Diri man laban ng patas. Kami nagkakapasok-pasok kami pag pinanugpaan uring. Tapos basta lang mawaraan imo kwartahan sugad ito. Dire talaga. Pero pira na ako ka years na ginamit kasi ang GCash. Waray man talaga. Yan nausa ako pag abot ko, tika nga ako palengke. Kasi kung may da nag-cash in na ira, kay 3,000 na, may da 3,000 na sulod, di ay may da nag-cash out yan nala na aga. Ginkuha waray, ino ba? Di ba, madam? Bakit
ganun lang kadali nakuha yung pera. Sunod-sunod na transaksyon eh. Di ba mahigpit nga yung GCash? Pag sunod-sunod yung transaksyon mo, ta same amount, hindi ka makapag-proceed. Bakit yun sila? Bakit yun kagabi? Sunod-sunod talaga. Di ba? Unusual ano yun? Transaksyon, pag ganon. Pero bakit na pahintulutan nila? Kinontak ko na yung 2822, hindi man. Oo, tangin, screenshot ko na tanantan. May, yung pera ko sa GCash, 40,000, nakuha kagabing alas 12 ng umaga. Alas 12 ng umaga. Ang pinagsendan, iisang send lang, pero dalawang number, tigwa 1,000, 20 transactions siya. Sunod-sunod hanggang umabot siya ng 12:49 AM. Hain ko man ito, puruton niya na kwarta, hain ko man ito yan ako anon. Gulpi na ang kakapoy. Walang pangalan, madam, walang pangalan, number lang talaga. Walang pangalan. Wala siyang pangalan. Ano lang siya? Walang OTP. Dapat daw mag-ano di ay police pa-blatter. Kasalanan daw yung GCash. Ano, marami daw ngayon nangyayari niyan. Madam, ano, i-PM akon ito. Dapat, ay man yan ang pulis din ni Dapit. Wala man akong pinindot na link. Bawal mag-login sa dalawang, wala man. Hino ba na to, nag-send inday intoy, pakiano, an akon ano, kung anong dapat gawin. Hindi ko mabakrid yung ano. Hindi ko mabakrid yung hindi ko mabasa yung ano niya. Lord, tabang, uy, Ginoo ko. Madam, inday intoy, pakiano. Kaya nga need code nga, bago ma-open, bakit nakukuha nila? Kung kaya nyo po magpa-blatter o police report para may record sa police, gawin nyo kasi nire-require ni GCash yan. Submit ticket ako. Hindi lang pala ako yung na may nangyaring ganito. Salamat. Alahay man didi mag-report police lang. Friendship, Jollibee. May McDo. Ay man McDo. Stoplight. Uy, kapira ito. Pira ito ka ano namon gin paghirapan. Hindi, mismo sa GCash. Sa loob talaga ng GCash. Walang may gumalaw ng GCash niya. Si GCash mismo. Si GCash mismo nag-send. Hindi ko man alam. Wala man akong pinindot. Wala akong ibang ano.
Yung binabayaran ko lang sa GCash, home credit, tubig, wifi, kuryente, yun lang. Walang ibang nakakaalam ng ano. Ang masakit talaga, sobrang sakit talaga. Kung ikaw mismo, may GCash ka, hindi mo ma-open doon sa ibang cellphone. Pero bakit? Mismo, hindi ka nag-process. Bakit nakapag-send sila agad-agad? Bakit? Yun yung tanong. Tapos, di ba, pag sunod-sunod yung transaction natin, ano yan eh? May ano ka ni GCash eh. Parang i-hold ka ni GCash kasi sunod-sunod yung transaction mo. Pero bakit 20 transactions sunod-sunod? Damn! Pa-check yung GCash mo kung nandyan pa yung laman. Sa akin, wala na. 40,000, wala na. Anay la, kay makadto ako pulis.